Hello everyone, blessed day. So dito subong sa Ara Park. So exercise sa ginagmay, para at least ma-burn natin fats, ang mga exist fats sa aton nga body, di ba? So karon I'm doing stair climbing. Okay. Hapo na pa ko balhas. Okay lang. So today I just want to share a little story. Some remember na ako na in terms of this mountain climbing or stair climbing. Also about the actually a mountain climber. So there's one time a mountain climber nga gusto mo saka sa Mount Apo. Kaway sa naka anak mo na naka saka na sa Mount Apo. Sana all. Okay, so a mountain climber wanted nga masaka sa Mount Apo, and then siya lang isa, wala siya iupod, and then so he pack all his things, tanan na yung packing niya na, pero problema because it is his first time, so damo siya gimpack. Kasi siyempre mountain, wala dito pagkaon, may mabaklan, ana, maybe ang tubig dito, di kayo, wala kayo rimnon, ana. Pero ayun mo, nagdala siya damo nga bagahe. So siyempre dala siya bugas, ana, dala siya tubig. So pila ka days man to, dala siya ng mga bayo, ana, namudamo siya dala. So siyempre pagkadto na siya dito, nagkadto siya dito sa iyang sa ilalong sang tagsan sang mountain. Ko siya tourist guide, kaya syempre first time kailangan mo siya tourist guide. So natabo kadamo siya dala, damo siya dala. So ang basang tourist guide, sir, damo kayo dala. So ang ba niya, oh syempre di ba pila ka days ito, wala pagkaon, wala sa ano. Yan na. Sambal sa tourist guide, sir, may araw mga upo dito, padala na lang nato na. Sambal sa mountain, sige lang, kaya ko ni. So kaya niya, kaya niya daw ang kabugat, ana. So gialaw na lang sa sang tourist guide, kaya lagi, ana. Karon maybe wala pa sa tunga napala siya dito. Ano tabo? That's what? Siyempre, nakapoy siya. Siyempre, damo siya dala. So, ikaw ba naman? Saka ka, tapos kang dili ng ganit sa stair climbing. Kung damo ka dala, hangak na. Huwag pag dala. Pero hangak na kayo, di ba? So, anong sana lang siya. So, that's when the time nga, kapoy man. So, hambal siya dito sa tourist guide. Ara pa sila dito. Pwede pa pabulig na lang ko. So ang basang tourist guide, sir, ang balanta ka nga pabulig ka. So eto po, ging tawag sang tourist guide to mga upod niya para buligan siya. And pagbulig sa iya, so tunga tanan niya mga gamit, tunga tanan. So upod na niya at the journey apakad tumaw tapo atong mga nagbulig sa iya. Natabo, nalas yung burden, kadto pa siya sa iyang final destination. Yeah. So that's why that sometimes ang good budla kayo, sometimes may mga parts sa itong problem nga murag binatong kaya na nato, kaya ni. Pero sometimes sa sobrang natong kaya,
Di na tumbalaan yan, na ito dahil limitation. Na ito yung mga limitasyon ba? May limitation kita sa wisdom, may limitation kita in terms sa mga ideas, may mga limitations, may mga party sa aton nga life nga, hasta lang kita dira. Pero, pinaka the best, if you go and find Jesus, if you go and find God, actually, upod lang naton si Lord para sa tourist guide. Di pabayaan nyo lang man ang imong decision. That's one thing yap mga ginana ni Lord, na hindi niya pagilabtan imong decision sa life. So, pero ang ato lang imoon, when that time, kailaton naman ni Lord nga, matakan ka na, makapoy ka na, and nulaton ka na lang ni Lord, nga mamba nga, Lord, di ko na kaya. I surrender everything to you. Surrender na ako ni tanan, hindi ko na kaya ni. So, gulat naman si Lord. So maybe may mga part sa aton nga life subong mga panahon nga ni murag di na nimo kaya, may mga part nga murag kasukoon na ta. So ayon ang pagpangitag iban nga iban pa nga tao. So give it to the Lord. Hambal ka Lord tanan ina nga burden. So in Numbers chapter 11 verse 15, Moses said to God, talk say Moses kay Lord, Lord, grabe ng burden, grabe na ang load na naasa ko, Lord, because of these people. Lord, please don't give me this misery. So ibugatan na si Moses for those Israelites. Kay grabe kayo reklamo ko mga Israelites, grabe jud kayo. Kay every time God called them to move, hukso na po nilang ilang mga camp. And then pag ambal ni Lord nga, oh, stay here, butang na po sila. Go out, stay, move, stay, move, stay, inana. And habang naan sila, the mana is falling. Tubod lang ang mana sila ha. Tubod lang ang pagkaon. And water is just flowing. Even though in ato ang natabo. Pero grabe, klamo gyapon. No? Na sometimes dako na kong blessing, pero gramo gyud mong blessing ba ana. So sugid na si Moses kay Lord, di jang kaya ning load gani, di ko kaya, no? Ang pinaka the best sa gihimo ni Moses, wala sini adto sa mga tao nga balaan niya hindi makabulig sa iya, no? So ni adto siya kay Lord, nga balaan niya siya makabulig sa iya. So whenever things that happen today, whatever happened, or kung ano pa mga problema na aron na dapat nimo i-face, ayaw adto anay sa mga tao nga dili makabulig sa imo ha. Makahatag negativity lang adto sa kay Lord ang pusa, no? Kung maybe may mga transaction kasubong, ayaw sa adto ang pusa, ampo before ka adto ang transaction. So God will guide you that way, no? So nalang tayo unsay mga perspective or pwede nga mahimo ni Lord paghihambal naton sa iya. Number 1, God will give you a people. Mountain climber, so nagambal siya sa iya nga tourist guide, hindi niya na kaya, he give a people to him para i-carry, para matunga ang iya nga burden. So same thing to God. If we go to find God and set everything, our burden towards to God, He will send the people para matunga ina ang burden sa aton nga life. No? And number 2, pinaka-promising, God will fight for you. Kaya na Jod, si Lord ma-fight sa imo ha. Kaysa amo gito, nga limited laman ta, limited ang atong ideas, limited ang atong knowledge, limited tanan naton nga hinimuon. So when we go and tell everything to God, God will fight for you. No, dili ka pabayaan ni Lord. No, maybe mo na problema that sometimes biskan sa family nimo di mo na makaya may hambal na may mga parties sa sinasaton nga life nga di na naton kaya hambal kay Lord. Kay sa mga family naton di naton makaya hambal. Pero when we tell it to God, God will fight for you. Amen. And pinaka last, God will bless them, but will give them discipline. Kana. No? Di mo na kailangan mga akigsama. Maybe may mga tao ka siguro murag bugat na sa imong life. No? Mga bugat na sa
isipon, murag bugat na tanan. Pero remember this, nga si Lord will bless them, pero mo disiplina gapon si Lord. Pero remember this, dili mga kailangan pa i-curse ng mga tao because that discipline will give them realization. Remember this thing, that whatever your situation is today, give it to God. Tell it to God. Gaulat naman sa Lord. Nala siya sa gilid mo. No? Gaulat na si Lord. That sometimes di mo lang ma-recognize, dili mo lang siya feel. Kaya wala mo feel. Di mo lang siya makita. Kaya your eyes never been seen, God. I-realize ang God, natawang adlaw, nataway mong family, nataway mong anak, kung kay anak, nataway mong utod, nataway mong mama, papa, nataway mong mga kaparentihan, and that is your inspiration. And let God do the rest. So good day everyone, and have a blessed day.